Matapos mag-meeting nila Bettina at Sherwin, kasama ang mga tauhan nila, ay pinagsabihan pa ng dalaga na sabihin na niya kung anong ayaw niya sa kanya, na ganamang sinabi ni Sherwin na nagugustuhan niya ang lahat ng mga ginagawa ng dalaga, sabay tumayo na ito. Bago pa umalis si Sherwin ay inalok siya ni Bettina na mag-lunch silang dalawa, pero tumanggi ito at sinabi niyang sa susunod na lang dahil may ibang meeting pa siyang pupuntahan, sabay umalis na ito. Habang magkasama naman sila Bingo at Caroline kung saan kinuwento ng binata kung anong ginawa ni Charleston sa kanya, na pinagbantaan siya ng aya niya, na agad namang sinabi ng dalaga na hindi siya dapat ginanon ni Charleston. Humingi pa ng pasensya si Bingo dahil alam niyang si Charleston ang pinaka-close sa kanya, pero sa mga sinabi ng binata ay talagang nagalit din siya. Sabay silang nagmerienda sa sandaling yan ng turon at lumpia, kung saan talagang inillustrate pa ni Bingo kung papaano siya minaliit ni Charleston, na sinubukan pa siyang tapalan ng pera, na nagawa pang punasan ng tisyo ni Caroline ang labi ni Bingo dahil sa may dumi ito. Giniit ni Caroline na hindi niya iniisip na minamanipulate siya ng binata, na kahit yun ang sinabi ni Charleston kay Bingo. Nagtaka naman si Bingo dahil sa sinabi ni Caroline na umuwi ding duguan ang aya niya nung gabing namatay ang mama niya, na kinento pa ni Caroline na sinabi sa kanya ni Pato na umuwi din si Cindy na duguan, na ang imposibleng taong proprotektahan ni Cindy ay ang aya niya, pero hindi pa yon sapat na ebidensya para madiin sila Cindy at Charleston, kaya kailangan pa nilang maghanap ng mas matibay na ebidensya. Binuksan naman ni Caroline yung envelope na kinuha niya sa police station, na sinabi niya kay Bingo na yung larawan ng kutsilyo na nasa report ay hindi yon ang nakita niyang kutsilyo na nakasaksak sa mama niya noon, dahil pinagmasdan niya itong mabuti. Habang naghihiwa naman si Wilson ng lulutuin niya para sa pamilya niya, ay nasugat ang daliri niya, kung saan tumulo ang dugo niya sa hawak na kutsilyo, kaya naalala niya yung gabing sinugod niya si Attorney Gilbert Bautista, kung saan galit na galit siya, na pinagbintangan niya at naghihinala siyang niloloko siya nila Divine. Nagawa pang tutukan ng kutsilyo ni Wilson si Attorney Bautista sa gabing yan, sabay tinanong niya kung anong relasyon nila ni Divine. Giniit naman ni Attorney Bautista na wala silang relasyon, pero mahal na mahal niya si Divine. Ang buong akala ni Wilson ay niloloko siya ni Divine, at mahal din niya si Attorney Bautista, na wala siyang kaalam-alam na siya talaga ang minahal ni Divine. Nang mahimasmasan na si Wilson dahil nanginginig na din ito, ay agad niyang hinugasan yung daliri niya na dumudugo. Habang naalala naman ni Caroline na may nakita siyang anino sa tabi ng bangkay ng mama niya na biglang nawala, pero hindi niya yon makakalimutan, sabay pinikit niya ang mga mata niya na umiiyak, sabay sinabi niyang nakita niya ang bangkay ng mama niya at yung kutsilyo na tinitigan niya. Pagkatapos ay lumabas siya para humingi ng tulong, at paggising niya ay nasa hospital na siya, na sinabi lang sa kanyang nawalan siya ng malay kaya dinala siya sa hospital, at ang papa niya ang unang taong nakita niya, na siya na din ang nagsabi na patay na ang mama niya. Anong alam ni Wilson sa pagkamatay ni Divine at kaninong anino yung nakita ni Caroline noong gabing namatay ang mama niya, na may hawak-hawak din itong kutsilyo? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.